Situation. Refer to the given figure. So, the questions are, calculate the component of the force. So, pinag-uusapan na force dito, ito. Along the A-axis. Second, calculate the component of the force along the B-axis. And then, third, calculate the orthogonal projection of the force. Ayan. So, madalas natin naririnig, component. Ano nga ba yung component? So, madalas kasi ang pumapasok sa isip natin kapag meron kang force, no, ang component niya, dalawa. Lagi naman dalawa yung pwede mo i-component. So, isa horizontal, isa vertical. Well, tama yon. Ang usual lang natin na ginagawa is yung components na yung axis na pinipili natin is laging perpendicular sa isa't isa. Pero take note guys, ang isang force, pwede mo rin kunin yung component niya about an axis that or along axis that are non-perpendicular. So may component siya dito, pwede rin ito yung isang component niya. So pwede rin 'yan essentially, no? So, yun nga lang kaya natin madalas din natin ginagamit in general is kapag nagko-component tayo, conveniently gusto natin perpendicular para pagka nag-summation ka ng forces, lahat ng horizontal, lahat ng vertical, yun lang yung ipagaan mo. Pero let's not forget that any force can be broken down into two components regardless if they are perpendicular or not. And ito ngayon yung sa problem na to, no? So, ano daw yung components niya dito? Okay? So, parang sinasabi niya, kailangan mong i-break down yan into two forces na kung saan pag niresultant mo itong dalawa, ito tsaka to, ito pa rin. Parang gano'n. Yun yung ibig sabihin ng component eh. Pag pinagsama mo yun, babalik ka dito sa original na nag-iisang force. Okay? So, ibig sabihin ganito. Solution 1 muna ito. Let's say, ang component niya sa A, ito. Yan. So, tawagin na lang natin siguro na FA. Tapos, kunwari, ang component niya sa B ay, let's say, ito. Tawagin natin na F. Ganyan. Okay? So, ngayon, to determine no, yung FA and FB, so, gagamitin natin yung concept ng resultant. So, di ba ang resultant, di ba? Parang sinasabi, pag pinag-combine natin tong force na to, yung force sa A, plus yung force sa B, vector to, no, ay equal sa total force na 4 kilonewton. Parang ganon. Kaya lang, sa ano kasi, sa geometry, hindi mo naman pwedeng i-add yung mga forces or yung mga forces na magkakaiba yung orientation. 'Di ba? Natutunan natin na kapag mag-a-add ka ng mga ganyan, kailangan same direction or same yung orientation nila lahat. Ito rin, kung i-add mo to mga to, dapat meron kang paganyan, meron kang paganyan, meron kang paganito. So, dapat same yung orientation. So, para maging same ang orientation nila, ang gagawin natin is i-break down natin sila further into x and y components na kung saan dapat yung y component nito pag pinag-combine mo sa y component nito equal pa rin sa y component ng original force. Tapos yung x component nito at yung x component nito pag pinag-combine mo dapat equal pa rin sa x component ng original force. So parang ganun. Okay, kasi mas madali. So ganun ang gagawin natin. So dapat parang lumalabas na dapat yung resultant, bali yung fx na lang, fx, yung x component ng f ay equal pa rin sa summation ng forces, no, along x nung mga components. Okay? So, ano ba ang x component na resultant? So, di ba 4, tapos ang angle niya 40, di ano? 4 cosine of 40 equals, ano ba ang x component ni FA? Bali, FA, tapos meron kang angle dito, 15 degrees. So, cosine of 15. Okay, assuming to the right positive tayo and to the right naman lahat yan. Tapos yung FB, okay, so take note, ang binigay kay FB itong angle na to, so we must use that. So we must use sine 30. Okay, tapos to the right din. So yun ngayon mag-serve as our equation number 1.
Okay, so we need another equation. So same concept. Kailangan pag pinag-add ko yung y netong dalawa equal dun sa y neto. Di sa Fy ay equal sa summation of forces y. Let's assume upward positive. So we have, ano ba ang Fy ng original force? 4 sine 40 equals Fa sine 15. Tapos Fb cosine 30. 'Di ba? Kasi ito yung Fy niya, opposite sa 15. Ito naman yung Fy niya, adjacent sa 30. Okay? And parehas naman positive lahat yon kaya plus lang to. And this will serve as our second equation. And from here, solving the two equations with two unknowns, we can solve yung components Fa and Fb. Sa equation 1, cosine 15, sine 30, tapos 4 cosine 40 yung constant. Sa equation 2, sine 15, cosine 30, and then 4 sine 40. Okay, so that's our Fa, 1.93, tapos 2.39. So yan ngayon, yung A component and B component nung force natin. Okay, so sa unang tanong, ano yung A component? Eh di, ano yun, 1.93. Tapos yung B component, 2.39. Okay? So guys, that's one way of solving this problem. Another way, kung ayaw mo ng ganyan, equation na method, pwede ka rin mag-geometry. Okay? So take note of our parallelogram law, no, na kung saan kapag meron kang dalawang force, di ba parang ganito, parang ito. Parang ito. Di ba pag meron kang force, so ito pwede mong ilipat dito. Makakabuo ka ngayon ng right triangle. Kasi kaya right triangle kasi perpendicular 'tong dalawa. Ito, ganun din. Pwede mo yan ilipat dito. No? Pwede mo ilipat dito. So ito, ganun ang gagawin natin. Bali, ito kasi, pwede mo ilipat dito. Yun, saktong-sakto. Ayan. Pwede mo siya ilipat doon. Okay? So kapag nag-focus, if you focus your attention to this triangle, we have now a forced triangle. Okay? So dito natin ilagay yung forced triangle na yon. Yan. Or guys, pwede rin na ito yung ilipat mo dito ha. Pwede rin na ito ilipat natin dito. Yun. Saktong-sakto, no? Okay? So, yan. Pwede rin yan. So, at as ang triangle mo naman, ito naman. Same lang yun at the end of the day. Okay? Anyway, turns out that this is our FA. This is going to be our FB. And this was the original force na 4 kilonewton. Ayan ko na lang 4. Another way of solving for FA and FB is you just simply solve this triangle. Okay? But unfortunately, we can no longer use yung trigo functions directly like sine, cosine, and tangent. Kasi applicable lang yon kapag yung triangle mo, right triangle. Kapag hindi na right triangle, gagamit tayo ng either sine law or cosine law. Pero bago yon, let's make sure muna na meron tayong available dito ng mga angles. Like for example, ito. What is this? So, di ba ito ay 40 kasi yung total. 40 kasi ito eh. Ito 15. So, ibig sabihin ito ay 40 minus 15. And what is that? That is 25, ano? So, ibig sabihin 25 to. Ano pa? Ano pang pwede nating makuha dyan? Um, we can also utilize iba pang angle na given. So, let's say, ito, 30. So, yung 30 na yan is actually, kapag nag-drawing ka ng vertical line, dito, kasi diba, galing sa vertical line, ito yan eh, ito yan eh. So ngayon, kapag nag-drawing ka ng vertical line dito, 30 rin to. Okay, so this will turn out to be 30. Tapos, kapag nag-drawing ka naman ng horizontal line dito, this will turn out to be 15. So ipakita ko lang ha, palakihin ko lang dito sa gilid. Bali, ito yung FA, ito yung FB. So yung sinasabi ko kanina, kapag nag-drawing ka ng vertical line, 30 to.
Okay, tapos pag nag-drawing ka ng horizontal line, na bali ito yan guys ha. Ito yan. Okay? So pag nag-drawing ka naman ng horizontal line, dahil alam natin ito, extend ko lang to, alam natin na ito 15, ito yan 15. So ibig sabihin, itong kabila, 15 din. So ibig sabihin, ito 90. So therefore, we can already define this angle. Yung angle na yan. That is 15 plus 90 plus 30. And what is that? 15 plus 90 plus 30, that gives us 135. Okay, so ibig sabihin 135 to. Okay, so ibig sabihin, mako-compute na rin natin to. Yung angle na yan. Kasi di ba, ang sum ng interior angles ng triangle, 180. So ibig sabihin, this is just 180 minus 25 minus 135. And that gives us 20. Okay? So ngayon, we can solve for FA and FB. We can actually use sine law. Okay? So we have FA. Ang opposite angle ni FA, itong 20. So sine of 20 is equal to 4. Ang opposite angle ni 4 ay 135. So from here, we can solve for FA. So check lang natin kung tama or parehas. 4 over sine 135 times sine 20. Okay, ayun, 1.93. Okay, para naman kay FB, sine law pa rin. So FB over, ang partner ni FB yung 25. Equals, ito pa rin, 4 over sine of 135. So that gives us FB equal to, okay, so ayun, 2.39. So pwede rin ganyan. Actually, yung ibang mga textbook, ito yung ginagawa. Okay? Pero wag yung kalimutan na pwede rin to. Kumbaga yung component, i-component mo pa ulit into X and Y, tapos i-add mo, dapat same lang yun sa Rx and Ry nung original force. So that's how we really find components. Okay? Ngayon, ano yung sinasabi sa number 3? What is the orthogonal projection? So pag sinabi po nating orthogonal projection, pag sinabi mong orthogonal, that is synonymous to normal or perpendicular. So, ibig sabihin, perpendicular projection ng force dun sa A-axis or dun sa B-axis. So, ganito yan. So, para mas maintindihan, let me take another figure. Ang pinagkaiba ng orthogonal projection sa component. Okay? So, pag sinabi mong orthogonal projection, ibig sabihin, mula dun sa force, magpo-project ka ng perpendicular line, no? Kaya nga orthogonal, perpendicular line. At kung ano man yung tumapat dito, okay, yun na yung, sorry, ang perpendicular pala is andito ha. Hindi to. Para, parang pa ganito. Dapat perpendicular siya sa line na to. Bali, kunyari ito yun. Yan, ito. Yan. So dito siya perpendicular ha, dito. So bali mula dito, growing ka ng perpendicular line papunta sa force. Yun yung orthogonal projection. So let's say ito yun ha. Yan. Kunwari ito yung line. Drawing tayo ng perpendicular line papunta dun sa force. Ayan. So, ito, 90 to. Okay, so kung ano man to guys, kung ano man tong force na to, yun yung tinatawag natin na perpendicular projection. Tawagin ko na P na lang kasi perpendicular. PA. Yan yun. And actually, yan yung mas madaling kunin or mas madaling kumpitin. Kasi di ba, natutunan natin kanina, this is 25 degrees. So therefore, if you take that right triangle, lumalabas ganito lang yung right triangle na yun. Ito ay 4, ito ay 90, ito ay 25. So ito hinahanap natin na perpendicular projection or orthogonal projection. Wherein, we can solve for that using, kasi 90 degrees na siya, using cosine. So cosine of 25 degrees is equal to adjacent over hypotenuse. So therefore, PA can be calculated easily.
4 cosine 25. So that gives us 3.63. So that's how you compute perpendicular or orthogonal projection. Halimbawa, gusto ko rin kunin, ano yung orthogonal projection naman sa B? O di drawing ka lang ng perpendicular line papunta doon. Ayan. Tapos perpendicular projection mo, bali ito. Kailangan mo lang itong kunin kung ano itong angle na to. Okay, so ano ba yung angle na yan? So 30 to, 25 to, 15 to. So di ba dapat 90 degrees to lahat? Eh di ano yan? 90 minus 30 minus 40 na lang. That gives us 20. So 20 to. So ibig sabihin yung perpendicular projection or orthogonal projection naman ni B ay PB is equal to 4 cosine 20. So that gives you 3.76. Okay? So that's the difference between perpendicular projection and component. Now, sir, bakit hindi namin naririnig yung orthogonal projection na yan pagdating sa mga usual na ginagawa namin? Kasi guys, here's the thing. Kapag meron kang force, tapos ang gagamitin mo na pang component na axis ay perpendicular, kagaya nito. No? Kung ano yung maging component natin, yun na rin mismo yung perpendicular projection. So, yung projection dito sa x ay equal lang dun sa component sa x. Ganon din dito. Kung ano yung component dyan, yun din yung nagiging perpendicular projection. So, yung perpendicular projection sa y ay equal lang sa component sa y. Kaya, parang pagdating sa lines na perpendicular, hindi sila nagkakaiba. Nagkakaiba lang yung orthogonal projection at yung component kapag yung lines na gagamitin natin to resolve the force into components ay hindi 90 degrees yung inclination ng dalawa. Okay? Kaya ibig sabihin, kapag nagko-component tayo ng normal, kung ano yung orthogonal projection, yun na rin yung component. Okay? Pero kapag hindi, perpendicular yung lines, magiging magkaiba yung value nung orthogonal projection sa component. Ayun, magkaiba. Okay? And therefore, by the way, ang sagot natin sa number 3 is letter, ano ba yun? Ang kailangan ko is sa A-axis. So, ito. 3.623. Okay, and that's how we solve this problem.